Ang storyang ito ay pinamagatang Kaldag Mo Ko Captain, Episode 9. Simulan na natin ang kwento. May mga tao talagang hindi mo inaasahang magbabago. Hindi dahil sinabi nila, kundi dahil pinapakita nila. At minsan, sa isang simpleng bote ng tubig o sa isang maikling pag-iintay, may mga bagay kang unti-unting nararamdaman na hindi kayang sabihin ng kahit anong salita. Maaga pa lang, abala ng buong team sa warm-up. May mga nagja-jogging, may mga nag-stretching, may nagbibiruan. At gaya ng nakasanayan, malakas na naman yung boses ni Coach. Alright, 5 laps! Move! Move! Move guys! Sabay-sabay kaming tumakbo paikot ng court. Habang tumatakbo, napansin kong kakaiba ang energy ni Captain ngayong umaga. Hindi siya seryoso. Hindi rin siya bad mood. Tahimik lang. Pero parang may desisyon na siyang binubuo. Captain, bilisan mo naman. Tumatanda ka na yata eh. Oo nga, Captain. Baka kailangan mo na ng tungkod niyan, ha? Napailing lang si Adrian. Tapos ngumiti siya ng bahagya. Ewan ko sa inyo. Tumakbo na lang kayo. Baka mauna pa kayong hingalin sa akin eh. Nagtawanan ng lahat. Napailing na lang ako. Mukhang bumalik na ulit yung dating captain. Makalipas ang halos isang oras, tinapos ni coach ang huling drill. Okay guys, break 5 minutes. Hydrate! Parang sabay-sabay kaming nabuhayan. Isa-isang dumiretsyong lahat sa bench. Ako naman, umupo habang hinihingal. Tapos pinunasan ko yung pawis ko sa noo. Sa totoo lang, tubig lang talagang nasa isip ko ng mga sandaling yon. Sa kabilang bahagi ng gym, napansin kong may paparating. May hawak na malamig na bottled water. Si Ethan. Bro, catch! Inihagis niya yung bote pero bago pa man makarating sa akin, may isang kamay ang sumalo rito. Tahimik, mabilis, pero sigurado. Lahat kami napatingin. Si Captain. Hawak niya ngayon ang bote na inihagis ni Ethan. Tapos ininom niya to. At may hawak pa siyang isang bote ng tubig. At yun ang binigay niya sa akin. Lucas. Water? Salamat Captain ah. Napakamot sa batok si Ethan. Oops, looks like naunahan ako ah. Hindi nakapagsalita si Adrian. Tahimik lang siyang tumabi sa akin. Maya-maya, biglang sumingit si Marco. Ayos ah! Promotion! From team captain to water boy! Halos mabulunan sa kakatawa si Kevin nang narinig niya yung banat ni Marco. Captain, libre ba serbisyo mo ngayon ho? Naghatinginan kaming lahat. Tanging si Adrian lang ang hindi tumatawa. O ano? Tapos na ba kayo? Kung oo, uminom na rin kayo ng tubig oh. Mas lalo sila nagtawanan. Nako, defensive. May tinatago ka ba, Captain, ha? Tsaka, Captain, ikaw ba yan, ha? O may ibang taong sumanib sa katawan mo, ha? Napailing na lang ako habang umiinom. Hindi ko man maintindihan ang nangyayari. Hindi ko pa rin napigilang mapangiti. Pakiramdam ko, mas magaan ang practice ngayong araw. Pagkatapos ng maikling pahinga,
Bumalik ulit kami sa ensayo. Pero habang tumatagal yung practice, meron akong isang bagay na napapansin. Hindi sa laro kundi kay Captain. Maya-maya lumapit si Coach. May hawak siyang clipboard. Alright, pair drill guys! Same partners, let's move! Nagkatinginan kami ni Captain. Tumango lang siya. Tapos ako rin. Kaagad kaming pumwesto sa gitna ng court. Simple lang passing, footwork, communication, let's go guys! Nagsimula ang drill. Chest pass, bounce pass, overhead pass. Sunod-sunod. Good Lucas. Again. Tinanggap ko yung bola. Tapos binalik ko sa kanya. Malinis, mabilis. Nice Lucas, sige, yung mas mabilis pa. Napangiti ako. Kasi naman nung isang araw, grabe niya ako pagalitan Ngayon, parang ibang tao yung kaharap ko. Pagkatapos ng ilang minuto, natapos na rin yung drill. Isa-isa kami naglikpit ng cones. Yuyuko na sana ako para buhati yung isang kahon ng bola. Nang may naunang kamay ang humawak dito. Pagtingala ko, si Captain. Captain, okay lang. Kaya ko na yan. Alam ko. Pero, ayaw mo bang tulungan kita? Hindi na niya inantay ang sagot ko. Binuhat niya kagad yung isang kahon. Napakamot na lang ako sa ulo. Ay, ano kayang meron kay Captain ngayon, no? Hindi pa man ako nakakalayo. May narinig na naman akong pamilyar na boses. Hoy Josh, nakikita mo ba yung nakikita ko ha? Oo, pero baka namamalikmata lang ako Hindi, si Captain talaga yan. Nagkatinginan silang tatlo. Pagkatapos, sabay-sabay tumingin sa akin na parang may binabalak. Hoy Lucas, anong ginawa mo kay Captain ha? Ha? Anong ibig mo sabihin? Bakit biglang bait ni Captain sa'yo ha? Hindi naman Parang normal lang naman siya. Tatlo silang sabay na napatingin kay Adrian. Nakasalukuyang inaayos ang mga bola. Normal? Pare, 3 taon na kami magkakasama dito. Hindi pa yung nagbuhat ng gamit namin kahit isang beses. Nung napilayan pa nga ako pa rin yung pinagligpit niyo ng bola Kakaiba talaga si Captain ngayon, no? Lalong lumakas ang tawanan nila. At ako, hindi ko na rin napigilan matawa. Grabe naman kayo. Baka naman, good mood lang talaga siya. Biglang lumingon si Adrian nung marinig kami. Hoy Marco, Josh, Kevin. Kung tapos na kayo magchismisan, pakiligpit na rin yung ibang gamit Copy, Captain. Opo, Waterboy. Captain pala, sorry. Halos mawala ng balanse si Kevin sa kakatawa. Napailing na lang si Adrian pero sa pagkakataong yon, may bahagya na ring ngiti sa mga labi niya. Hindi ko man maintindihan ang dahilan, pero mas madalas na kami nagkakatabi ni Captain. Hindi dahil pinatpartner kami ni Coach, kundi dahil siya na mismo ang lumalapit at sa bawat simpleng kilos niya, mas lalo akong nalilito sa kanya Dahil hindi ko alam kung nagkataon lang ba yung lahat o may gusto ba talaga siyang sabihin sa akin. Pagkatapos ng practice, isa-isa namang pumasok ang buong team sa locker room. May mga nagkukwentuhan, may nag-aagisan ng towel, may nag-aagawan ng shower. Hoy, bilisan nyo nga! May klase pa tayo Ikaw muna! Ikaw pinakamabaw dito Nagtawanan yung buong team.
Napailing na lang ako habang kumukuha ng tuwalya sa locker ko. Ganito talaga halos araw-araw. Pagkatapos ng practice, diretso kaming naliligo bago pumasok sa klase. Mas mabilis at hindi na rin nakakaya sa mga klase naming maamoy kami ng pawis. Makalipas ang ilang minuto, isa-isa na rin natapos yung iba. Ako naman, doon na lang nag-shower sa may open area. Tapos tahimik lang ako nagsasabon. Habang inaabot ko yung shampoo, biglang dumulas yung sabon ko. Ay! Ano ba yan? Nalaglag na naman. Gumulong yun sa sahig. Napabuntong hininga ako. Ay! Pangalawang beses ito ngayong linggo ah. Yumuko ako para pulutin ang sabon. Bahagya ako napatuwad. Pagkapulot ko, saka ko lang naramdamang may taong huminto sa likod ko. Napalingon ako at nanlaki yung mga mata ko. Si Captain! Parehas kaming natigilan. Ah, jeez! Nakatuwad pa talaga ako tapos nasa likod ko pa si Captain. Nakakahiya. Mabilis akong tumayo. Halos mahulog ulit yung sabon sa sobra kong kaba. Sorry, Captain. Nahulog kasi. Bahagyang napatingin sa ibabang likuran ko si Adrian. Parang pinipigilan niya yung sarili niyang matawa. Relax. Relax ka lang, Lucas. Sabon lang yan. Napakamot ako sa ulo ko. Hindi ko alam kung saan ako titingin eh. Sa sabon ba? Sa abs ba niya? O sa santol niya? Ay! Nakakahiya. Sobrang nakakahiya. Tumango lang siya sa mga sinabi ko. Tapos dumaan na siya. Next time kasi, hawakan mo ng mabuti. Napakurap ako. Tapos, napababa ang tingin ko sa sabon na hawak ko. Ay, Captain, hindi niyo po alam kung gaano ka-awkward yung timing niyo. Muntik mo na akong makaldag sa likuran, Captain. Mula sa kabilang shower, narinig namin yung mga kasama namin sa basketball team. Hoy, Lucas! O ano? Ano nangyayari dyan ha? Parang kamatis sa pula yung mukha mo ha. Huwag mong sabing masyadong mainit yung tubig ha, Lucas. Napatingin silang dalawa sa amin ni Adrian. Pagkatapos, sabay na pangisi. Ay, gets na. Hindi pala tubig yung dahilan eh. Hoy, anong gets nyo? Wala no. Nahulog lang talaga yung sabon ko no. Lalong lumakas yung tawanan sa locker room. Sa Adrian naman, bahagyang napailing. Pero hindi niya na itago ang munting ngiti sa labi niya. Hindi ko maintindihan. Pero simula nang matapos yung practice, parang mas madalas nang ngumiti si Captain ulit. At sa totoo lang, mas lalo tuloy ako nalilito. Mas lalo ko siyang nagugustuhan. Pagkatapos naming maligo, nagmadali na kami magpalit ng uniform. At gaya ng nakasanayan, diretso na kami sa klase. Pagpasok ko sa room, may isang taong kagad na kumaway sa akin. Bro, dito! May bakante pa. Napangiti ako. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Ang aga mo naman dito, Ethan. Of course. Kailangan kong maunahan yung professor natin eh. Ayokong maunahan niya ako sa attendance. May logic ba yun? Wala. Pero I think it's funny. Ganito talaga si Ethan. Kahit simpleng bagay, nagagawa niyang gawing nakakatawa. Ilang sandali pa,
Pumasok na rin yung professor namin. Nagsimulang mag-lecture. Tahimik ang buong classroom. Paminsan-minsan, may binubulong si Ethan. Hey bro! Ano yun? Mukhang okay na si Captain ah. Napatingin ako sa kanya. Bakit mo naman nasabi? Kasi kanina, hindi ka na niya pinagagalitan eh. Tsaka, siya pa nag-abot ng water. Bahagya ako napangiti. Napansin mo pala yon? Of course, observant ako eh. Saglit siyang tumahimik pagkatapos ngumiti. Pero, I won't let him beat me. Napakunot noo ako. Ano yun, Ethan? Anong hindi ka papatalo? Nothing. Forget it. Hindi ko na siya kinulit pa. Akala ko kasi nagbibiro lang ulit siya eh. Lumipas ang halos isang oras. Natapos din yung klase. Okay class. See you tomorrow. Isa-isang tumayo yung mga students. May mga nag-iimpake, may mga nagkukwentuhan. Ako naman, sinarado ko na yung notebook ko. Tapos, isinukbit ang bag sa balikat. Lucas, are you ready sa lunch natin? Ngingiti na sana ako nun. Nang may narinig akong boses mula sa may pintuan. Lucas. Parang kusang napalingon ang buong classroom. Napatigil pati si Ethan. Nakatayo siya sa may pintuan. Nakasandal ang isang balikat sa door frame. Tahimik. Pero nakatingin ng diretso sa akin. Libre ka ba? Sabay tayo mag-lunch oh. Hindi pa man ako nakakasagot. Ngumiti si Ethan. Lumapit ng isang hakbang. Sorry Captain ah. Nauna na yata akong magaya eh. Sandaling natahimik ang paligid. Hindi sila nagtitingnan ng masama. Pareha silang nakangiti. Pero ramdam kong may kakaibang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Talaga ba? Ikaw na una? Yeah. May plano na kami eh. Diba bro? Napalingon sa akin si Ethan. Pagkatapos, si Adrian naman. Pareha sila nag-aantay ng sagot ko. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko, ako ang bola sa gitna ng court. At pareho silang gustong makakuha ng puntos. Pwede namang sabay-sabay na tayong tatlo, di ba? Nagkatinginan sina Adrian at Ethan. Pareha silang napabuntong hininga. Yeah, sure. Okay lang sa akin. Walang problema. Pakiramdam ko nun, hindi ganun kasimple yung magiging lunch na to eh. At sa huli, nagkasundo kaming tatlo. Sabay-sabay na lang kami magla-lunch. Sa isip ko, mas okay na yun. Para wala na magtatampo. Pero, hindi ko akalaing doon palang magsisimula na ang tahimik nilang kompetisyon. Pagpasok namin sa cafeteria, halos puno na yung mga mesa. Maingay. May mga estudyante nagtatawanan. Lucas, hanap muna tayo ng table. Ako na bahala. Sige. Thank you Ethan ah. Aalis na sana si Ethan. Nang magsalita si Adrian. Okay lang, kayo na umupo. Ako nang kukuha ng pagkain. Captain, okay lang. Kaya ko naman eh. Hindi, umupo ka na. Muli, hindi na niya inantay yung sagot ko. Diretso na siyang pumila. Muling napakamot si Ethan sa batok niya, tapos napangiti. Ay,
Mukhang seryoso talaga siya. Ano yun, Ethan? Nothing, Lucas. Ako na lang siguro yung bibili ng drinks. Bago pa siya makaalis, narinig namin ang boses ni Adrian mula sa pila. Lucas, ano nga palang inumin mo? Ah, iced tea na lang, Captain. Sige. Ay, too late again. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Adrian. May hawak na tray, may 2 ulam, 3 kanin, at isang basong iced tea. O Lucas, favorite mo to, di ba? Chicken teriyaki? Naaalala mo, Captain? Nung unang beses tayong kumain dito. Yan yung in-order mo, di ba? Saglit ako natahimik. Hindi ko na kasi maalala yun eh. Pero siya, naaalala niya. Maliit na bagay lang dapat yun pero ewan ko ba? Bakit parang mas masarap tuloy yung pagkain? Sakto namang dumating si Ethan. May dala rin siyang tray. Paglapag niya, napansin niyang may ice na ako. Oh, nakabili na pala no? Oo, kaya ubusin mo yan. Masama magsayang ng food. Tahimik lang nun. 3 segundo. Hanggang sa, okay, sa akin na lang to. Ininom niya ang sarili niyang iced tea. Nakangiti pa rin. Pero halatang ayaw magpahuli ni Ethan. Habang kumakain kami, tumayo ako saglit para may kunin. Sandali lang ah. Kuha lang ako ng ketchup. Ako na. Kasabay nito, umayo rin si Ethan. Bro, ako na. Natigilan silang dalawa. Nagkatinginan. Hindi, ako na. Nauna akong tumayo eh. Mas malapit ako eh. Mas bata ako at mas mabilis. Hindi yan requirement sa ketchup, no? Halos mapatawa ako nun. Guys. Ketchup lang naman yan eh. Hindi yan trophy. Pareho silang napahinto. Nagkatinginan. Pagkatapos, sabay napatawa. Ah, sige Ethan, ikaw na. Ah, hindi, ikaw na. Hindi, ayos lang. Okay lang sa akin, ikaw na. Ano ba kayong dalawa ha? Kayo talaga? Sige na. Ako na kukuha. Sa kabilang mesa, tahimik na nanonood sina Marco, Josh at Kevin. Pare, nakikita niyo ba to ha? Oo. Captain, nakikipagkumpetensya sa freshman? Hindi na to practice eh. UAAP na to. Biglang may umupo sa tabi nila. Si Jessica. May hawak na tray. Oh guys, anong meron? Sabay-sabay silang tumingin kina Adrian, Ethan at sa akin. May championship na nagaganap eh. Ang premyo si Lucas oh. Napatawa si Jessica. Hindi niya inalis ang tingin kay Adrian. Pagkatapos, marahan siyang ngumiti at bumulong sa sarili. Good. Lumalaban ka na. I'm rooting for you. Fighting Adrian. Matapos ang huling klase, dumiretso na rin kami palabas ng campus. Sanay na akong makita si Ethan na nag-aantay sa parking area. Pero pagdating ko doon, may isa na namang pamilya na sasakyan ang nauna ko nakita. Ang itim na SUV ni Captain. Nakasandal siya sa pinto. Parang kanina pa nag-aantay. Napansin din yun ni Ethan. Tapos lumapit siya sa akin. Lucas, are you ready? Hatid na ulit kita? Nangingiti sana ako nang marinig ko yung boses ni Adrian.
Lucas! Sabay kami napalingon. Tahimik siyang lumapit. Yung isang kamay, nakapasok sa bulsa. Lucas, sabay ka na sa akin. Ah, Captain, nakakahiya naman. Bakit? Eh, out of way po yung bahay namin eh. Alam ko. Ha? Alam kong out of way. Pero, ihatid pa rin kita. Kasi gusto ko. Hindi ko alam kung anong sasagot ko. Napatingin ako kay Ethan. Ngumiti lang siya. Pero, halatang nabigla rin. Captain, hindi ba hassle sa'yo? Hindi, Ethan. Walang problema dun. Maikli, diretso, walang pag-aalinlangang sinabi ni Adrian. Hindi ko mapaliwanag pero parang may kakaibang init na dumalay sa dibdib ko. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi sa paraan ng pagkakasabi niya. Parang matagal na niyang napagdesisyonan yun. Napabuntong hininga si Ethan. Pagkatapos, ngumiti. Alright, mukhang wala na akong laban ngayon. Okay. Ano ka ba, Ethan? Hindi naman tayo naglalaban dito, no? Saglit na nagkatinginan sina Adrian at Ethan. Parehas silang ngumiti. Yeah, I know, Lucas. Hindi pa. Hindi ko pinansin ang huling sinabi niya. Akala ko kasi, nagbibiro lang ulit siya. Anyway, text me pag nakauwi ka na, bro, ha? Sige, Ethan. Ingat ka. Iniwan muna kami ni Ethan. Habang papalayo siya, napalingon siya sandali. Tahimik, na para bang may iniisip. Lucas, ano? Tara na. Tahimik lang ang biyahe nun. Mahina lang ang music at paminsan-minsan, sumisilip ang hapon sa bintana. Nakakailang. Hindi dahil uncomfortable, kundi komportable akong sobra. At yun ang mas nakakapagpalito sa akin. Kamusta classes mo, Lucas? Okay naman. May reporting lang next week. Do you need help? Ikaw? Tutulungan mo ako? Oo. Kung kaya ko, tutulungan kita. Simple na lang yung usapan namin. Pero, hindi ko namalayang halos buong biyahe na pala ako nakangiti. Ang sakit din pala sa panga nun. Dahan-dahang huminto ang sasakyan ni Adrian sa harap ng bahay namin. Tahimik ang buong subdivision. May ilang batang naglalaro sa kabilang kalsada. Samantalang, may mga ilang kapitbahay naman na nagdidilig ng halaman. Hindi ko na rin mabilang kung ilang beses na ako naihatid ni Captain dito. Pero sa pagkakataong ito, pakiramdam ko may kakaiba. Hindi ko lang alam kung ano. Tinanggal ko yung seatbelt tapos humarap kay Adrian. Captain, salamat ah. You're welcome. Bubuksan ko na sana yung pinto nang muli siyang magsalita. Lucas. Po? Saglit siya natahimik. Parang may gusto pang sabihin pero ngumiti na lang siya ng bahagya. See you tomorrow. See you din, Captain. Pagkababa ko ng sasakyan, hindi pa man ako nakakadalawang hakbang, biglang bumukas yung gate. Lucas, anak. Nandyan ka na pala. Ay, ma. Napansin niya ang sasakyan sa tapat at ang lalaking nakaupo sa driver's seat. Lumapit siya ng kaunti.
Sumilip, pagkatapos mas lumawak yung ngiti. Ay, Adrian Iho, good evening. Good evening din po, tita. Salamat sa paghatid kay Lucas, ha? Wala pong anuman. Saglit na tumingin ang mama ko sa akin. Pagkatapos, bumalik ang tingin kay Adrian na may mapanoksong ngiti. Nako, ang dami yatang mababait na kaibigan ng anak ko ngayon, ah. Ma, ano ba yan? Huwag ka ngang magulo, Lucas. Kasi, nung isang araw, may isang gwapong binata rin naghatid sa kanya. Anak, ano nga ang pangalan nun? Bahagya akong kinabahan nun. Ma, ano ba yan? Ah, si Ethan, oo nga. Si Ethan, naalala ko na. Napatingin si Adrian sa akin. Tahimik lang siya, pero nakikinig. Tapos ngayon, ikaw naman iho, Adrian? Mukhang hindi na kailangan mag-commute ng anak ko, ha. May service na. Kaya Lucas, simula ngayon, babawasan ko na ang baon mo, ha? Dahil may naghahatid naman sa'yo. Mama naman, ano ba yung sinasabi mo nakakahiya kay Captain, oh? Ano naman yun? Totoo naman yung sinabi ko, ha. Noong bata ka, ako ang sumusundo sa'yo. Ngayon, iba na. Halos mapasubsob ako sa hiya sa mga sinabi ni Mama. Ma, tama na nga yan, naririnig ka ni Captain. Ay nako, pasensya ka na iyo, ha. Ganito lang talaga ako, madaldal. Bahagyang ngumiti si Adrian. Sa pagkakataong yun, mas relax ang mukha niya. Okay lang po, tita. Masaya po ako na nakakarinig ng mga kwento niyo tungkol kay Lucas. Talaga, iho? Sige, sa susunod punta ka dito. Mas kukwentuhan pa kita. Pero salamat talaga, ha. Lalo na't out of way pa yung bahay namin sa inyo. Ayos lang po. Hindi po yung problema. Napatingin ako sa kanya. Muli kong naalala yung sinabi niya kanina. Alam kong out of way, pero ihahatid pa rin kita. Ewan ko ba? Bakit paulit-ulit yung bumabalik sa isip ko? Sige, iho. Mag-iingat ka sa pag-uwi, ha. Salamat ulit. Sige po, tita. Good night po. Unti-unting umandar ang sasakyan niya. Hindi ko na malayang sinundan ko pala yun ang tingin. Hanggang sa tuluyan itong mawala sa dulo ng kalsada. May mga sandaling hindi mo kailangang tanungin ng sarili mo kung bakit ka nakangiti, eh. Mapapansin mo na lang na nangyari na. Lucas, anak. Ma, mukhang mabait yung si Adrian. Oo naman, mabait talaga yan si Captain, no? Napangiti si Mama. Yung tipong parang may gusto pa siyang sabihin. Pero pinili na lang niyang manahimik. Habang papasok kami ng bahay, may isa pa palang sasakyan ang dumaan sa kabilang kanto. Huminto sandali. Si Ethan. Tahimik niyang nakita ang pag-alis ng sasakyan ni Adrian. Tapos mahina siyang napangiti. So Captain, you're making your move now, huh? Saglit siyang napatingin sa bahay. Pagkatapos, marahan niyang pinaandar ang sasakyan. At tuluyan ang nawala sa dulo ng kalsada. Sa gabing yon, tahimik ang lahat. Akala ko, isa na namang ordinaryong araw ang natapos. Pero simula kinabukasan, hindi na aksidente ang bawat pagtatagpo. Hindi na rin basta pagkakataon lang. Dahil may dalawang taong parehong handang lumaban
para manatili sa tabi ko. Happy Saturday morning everyone. Uy, teka lang, morning voice yan. At yan na nga guys, no? Tapos na naman yung isang episode ng Kaldag Mo Ako Captain. At bago ang lahat, August 8 na guys! Alam niyo na kung ano ibig sabihin yan, 8-8 sale na. Nakapag-check out na ba ang lahat? Anyway, balik tayo sa episode 9 at grabe ka naman Lucas, bakit naman tumuwad ka kagad? Hindi naman kailangan mag full surrender position kagad eh. Tapos paglingon mo, si Captain Adrian pa ay yung nasa likod mo? Grabe ka naman Lucas, timing talaga no. Sa daming pwedeng mahulog sa shower, yung sabon pa talaga no. Well, to be fair naman no, yung sabon naman talaga yung madalas malaglag sa bathroom, di ba? At ang mas malala, hindi mo na alam kung saan ka titingin. Sa abs ba o sa santol ni Captain eh. Pero feeling ko talaga tiningnan mo lahat eh. Wag mo na kaming lokohin Lucas ha. Kami lang to. Hindi ka namin i-judge. Actually, tatanungin ka pa namin kung kung ducks ba si Captain. Ang kalat, ang aga-aga. Joke lang guys. I just want to make you smile and click this morning. Pero syempre, hindi lang naman puro kalokohan ng episode 9 natin. Kung tutuusin, ang episode na to tungkol talaga sa isang taong gustong bumawi. Kung mapapansin nyo, unti-unti nating nakita kung paano sinubukan ni Adrian na mapalapit ulit kay Lucas. Una, he started with small things. Nang bigyan ng tubig si Lucas ni Ethan, kaagad siyang kumilos. May sarili siyang bote at yun mismo yung inabot niya kay Lucas. Simple, pero intentional. Pangalawa, yung sa practice, mas naging mahinahon siya kay Lucas eh. Mas naging supportive. At imbes na puro pagiging captain yung pinakita niya, unti-unti niyang pinakita yung Adrian na gustong mapalapit ulit kay Lucas. Third is yung tinulungan niya si Lucas maglipit ng gamit. Kahit sinabi ni Lucas na kaya na niya, pero tinulungan pa rin niya. Ganun lang talagang effort. Hindi kailangan bongga, hindi kailangan expensive. Kailangan lang sincere. At yung pang-apat yung sa lunch, di ba? Dito naman natin nakita na hindi lang siya basta nagpapakitang gilas eh. Naalala niya kung ano yung favorite food ni Lucas, yung chicken teriyaki, no? Maliit na bagay lang, pero kapag may taong nakakaalala ng mga maliliit na bagay tungkol sa'yo, ibig sabihin nun, nakikinig siya, pinapansin ka niya. At ang mahalaga sa kanya, yung mga bagay na mahalaga sa'yo. At syempre, hindi natin makakalimutan yung ketchup scene. Pati yung ketchup naging competition, si Adrian, si Ethan, parehong gustong tumulong eh, pero ang pinaka-highlight talaga yung paghatid ni Adrian kay Lucas. Alam niyang out of the way yung bahay ni Lucas, no? At doon natin makikita yung isang bagay na applicable talaga sa totoong buhay. Minsan, kapag may mga taong mahalaga sa atin, akala natin kailangan natin ng malaking gesture para mapatunayan yun eh. Pero hindi naman ganun palagi. Minsan hindi kailangan ng flowers. Hindi kailangan ng expensive gift. Hindi kailangan ng dramatic confession. Sometimes, time, effort, consistency, at yung willingness na gawin mo yung isang bagay. Kahit hindi siya convenient para sa'yo. Kasi sa totoong buhay, madali naman magsabi ng, mahalaga ka sa akin. Ayokong mawala ka. Babawi ako. Pero yung tunay na challenge, yung ipakita mo araw-araw. Hindi lang kapag natatakot kang mawala yung tao. Hindi lang kapag galit siya. Hindi lang kapag gusto mong bumalik siya. Kung hindi, kahit wala kang hinihinging kapalit. At yun ang lesson natin kay Adrian. Kung may pagkakamali kang nagawa sa isang tao, hindi mo kailangan pilitin siyang bumalik. Hindi mo rin siya kailangan kulitin ng kulitin. Ang kaya mong gawin ay ipakita na sincere ka, na magbabago ka. Yung ayusin mo yung sarili mo at maging consistent sa pagbabago mo. Kasi guys, yung trust, hindi naman nababalik sa isang araw yan eh. Unti-unti yan. Mula sa maliit na bagay, sa mga simple actions, sa consistency. At kapag dumating yung panahon na makita niyang sincere ka talaga, siya na mismo yung magdidesisyon kung bibigyan ka ulit niya ng chance. Kaya, guys, kung may isang lesson akong gustong iwan sa inyo ngayong episode, ito yun.
Hindi sapat ang sabihin mong gusto mong bumawi. Kailangan mong ipakita. Pero tandaan mo, hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo para lang mapasaya ang isang tao. Magbago ka dahil gusto mong maging mas mabuting tao. At kung sakaling bigyan ka ulit ng pagkakataon, then make that second chance worth it. Kaya ngayon ang tanong ko, effective kaya ang win him back strategy ni Captain? O mas lalo niyang pinapainit yung kompetisyon nila ni Ethan? At pagkatapos ng ending natin guys, mukhang hindi pa talaga tapos yung laban no dahil may isang Ethan na tahimik na nakamasid at mukhang alam niyang Captain is making his move. So, ano guys, Team Adrian pa ba kayo o Team Ethan na? Comment down below at gusto kong makita kung sino yung mas maraming supporters ngayon. Kung nag-enjoy ka sa episode 9, don't forget to like, comment, share, and subscribe sa channel natin. At kung bago ka lang dito, welcome sa Men to Men Stories. This is Ren Santiago and this is Kaldag Mo Ako Captain. See you guys on the next episode.